Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon at sa bagyo na minomonitor ho natin sa loob nating area of responsibility. Lumakas pa si Typhoon Rolly at ngayon nga po ay taglay niya ang lakas ng hangin umaabot sa 140 kilometers per hour near the center at ang kanyang pagbugso po ay umaabot ngayon sa 170 kilometers per hour. So in the past 24 hours, rapid intensification ho ang nangyari dito sa bagyo. Kahapong umaga nga po ay nasa severe tropical storm category ito at kagabi lamang ay naging typhoon na ho ito hanggang sa lumakas pa ho ito at nadagdagan pa ang kanyang maximum sustained winds ngayong umaga. Umabot na sa 140 kilometers per hour. At ang babantayan ho natin dito at ang patuloy nating imamonitor ay ang patuloy ho niyang paglakas dahil inaasahan natin sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw patuloy pa pong lalakas itong si Typhoon Rolly dahil sa ngayon kung makikita nga ho natin may kalayuan pa ho ang distansya nito sa lupa. So, marami pa siyang oras, may sapat pa siyang oras para lumakas, nasa dagat pa ho siya at favorable ho ang kanyang environment condition for intensification. Medyo mainit ang dagat malapit sa ating bansa sa ngayon kung kaya't mas lalo pong malaki ang posibilidad na lumakas pa po itong bagyo. At kung mapapansin ho natin, yung diametro nitong si Typhoon Rolly ngayon ay nasa 360 kilometers ho at hindi ho ito ganoon kalaki pero darating ho yung oras ho sa mga susunod na araw posible pong lumaki pa ang diametro nito lalong-lalo na sa peak ng intensity nito. Ang location nito sa ngayon ay nasa layong 1,185 kilometers silangan ng Central Luzon o silangan ng gitnang Luzon at ang kanyang movement sa ngayon ay pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Silipin naman ho natin ang track na ipinalabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga. At kung makikita ho natin in the next 2 days, bahagya pong susubsob ito. Bahagya pong patimog kanluran ng kanyang direksyon kung kaya't bababa yung kanyang lokasyon. Sa susunod na 2 araw ho yan, patungo ho sa karagatan malapit sa Kapikulan. At kung magbabasehan po natin itong track, mapapansin ho natin na kung hindi man daanan ng mismong sentro ang landmass ng Bicol Region, ay mahagip naman ho itong ng diametro ng bagyo. Dahil nga po malapit, close approach po ito dito sa Bicol landmass. Ibig sabihin, posible pa rin ho ang malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan lalong-lalo na sa hilagang bahagi ng Kapikulan kung kaya't itataas pa rin ho natin dyan ang tropical cyclone wind signals. Pinaghahanda natin ang ating mga kababayan pa rin dahil kahit na hindi po dumaan ang sentro dyan at sa ngayon ay malaki ang tsansa pa rin na dumaan ang diametro mismo ng bagyo, yung kalahating parte ho ng bagyong si Typhoon Rolly. At sa kasalukuyan, sa ating pong forecast track after 2 days, saka po lang mag-i-establish ang pa-westward o pakanluran na direksyon nitong si Typhoon Rolly at inaasahan natin ang tumbok nito ay sa pagitan ng Central Luzon at dito po sa Quezon Province. Kung mapapansin rin ho natin, dito sa track, meron din ho tayong nakikita na mga isla sa hilagang parte ng Camarines Provinces na posible rin ho ma-direct hit o tinatawag nating direct hit. Yung tamaan ho mismo ng eye wall o ng diametro nitong bagyong si Typhoon Rolly. Kahit iba yung pag-iingat at iba yung paghahanda pa rin ng ating iminumungkahi sa mga residente doon at sa ating mga kababayan sa Southern Luzon, maging sa gitnang Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. In the next 24 hours, inaasahan natin ang sentro nito ay nasa layo na ng 895 kilometers silangan ng Balar Aurora. Ito nga ho yan, nasa red circle. 24 hours ho yan. After 2 days ay nasa 445 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. And sa Monday ho ay 75 kilometers silangang kanluran ng Infanta, Quezon. And then, after 4 days, posible po nasa labas na ho yan ng landmass. Nasa layong 390 kilometers kanluran ng Dagupan City at sa Wednesday morning ay sa labas na ng PAR 775 kilometers kanluran ng Dagupan City. At mahalaga din ho na impormasyon, posible po na pag na-encounter nitong bagyo, as soon as ma-encounter nitong bagyo, ang Sierra Madre o ang kabundukan ng Sierra Madre, may tsansa po na unti-unti pong humina ang bagyong si Rolly. Kaya mag-antabay pa rin tayo sa updates ng Pag-asa, lalong-lalo na pagpapalapit na ho ang landfall.
Karagdagang impormasyon din ho, posibleng abutin nito na peak intensity ay sa pagtaya sa ngayon ay nasa 165 to 185 kilometers per hour. So malakas ho yan na typhoon, kaya't hindi po dapat ipagsawalang bahala. Kailangan pa rin ho maghanda ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, wala akong nakataas na tropical cyclone wind signal sa namang bahagi na ating mga landmass. However, as soon as this evening or this afternoon, posible pong magtaas na ng signal sa ilang bahagi ng Bicol region. At sa ating pagtaya ho, yung possible na pinakamataas na signal na pwedeng itaas sa ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi din ho ng mga lugar na dadaanan mismo ng bagyo ay number 3 o kaya na may hanggang sa number 4. Hindi natin ni-rule out ang possibility na posible rin magtaas ng number 4. Kaya patuloy po tayo mag-monitor sa updates ng Pag-asa. Sa weather natin for today, magiging maulap pa rin ang Cagayan kasama ng Batanes at Mabuyan Group of Islands. Gayon din sa Bicol region, maulap ang papawrin dahil na rin sa trough nitong si Bagyong Typhoon Rolly o si Typhoon Rolly. At sa Metro Manila naman, generally good weather tayo, liban na lamang sa localized thunderstorms for today. Magiging maulap din sa Visayas sa araw na ito kasama ang Northern Mindanao at ang Caraga region, habang maganda naman ang panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. At paalala natin sa ating mga kababayang mga ngisda, nakataas ang ating gale warning ngayon sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Aurora, eastern coast of Quezon including Polillo Island, northern coast of Camarines Provinces, and northern and eastern coast of Albay, kung kaya't hindi muna talaga papayagan ang mga maliliit na sasakyang pandagat doon dahil delikado pong pumalaot sa mga oras na ito at inaasahan nating maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. Karagdagang impormasyon din ho, meron ho tayong minomonitor din na isa pang bagyo na sa labas ng ating area of responsibility at pinangalanan ho ito ng Japan Meteorological Agency na si Tropical Storm Atsani. International name niya ho yan, Atsani. Sa ngayon, ang kanyang lokasyon ay nasa layong 2,320 kilometers silangan ng Mindanao at ang kanyang lakas ay 65 kilometers per hour near the center, gustiness of up to 80 kilometers per hour. Ang kanyang movement o yung kanyang direksyon sa ngayon ay pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang nakikita po nating senaryo sa ngayon para ho dito kay Atsani ay papasok ho yan ng ating area of responsibility by Sunday or Monday. However, hindi po yan magkukos, ina-expect natin na hindi po yan magkukos ng inclement weather sa anumang bahagi ng ating landmass sa ngayon. Sa analysis po natin yan so far. Pero magantabi pa rin ho tayo sa mga updates ng Pag-asa. Kapag pumasok po ito, o kapag nakapasok na po ito ng ating area of responsibility, ay papangalanan na ho natin itong si Bagyong Shawnee. Bukas ho, magpapatuloy pa rin ang magandang panahon sa Kamaynilaan, pero pagdating ng Sunday, medyo makakaranas na ho tayo dito ng mga pag-ulan at ilang pagbugso ng hangin dahil na rin sa epekto ni Typhoon Rolly. Habang sa Monday naman ay maulap ang papawrin na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil din kay Typhoon Rolly. Sa Baguio City naman, hanggang bukas pa rin magandang panahon doon. And then sa Sunday ho, mga masungit na panahon na rin ang inaasahan natin sa Baguio City. Sa Legazpi City, bukas magpapatuloy ang maulap na papawrin at mga pag-ulan at masungit na panahon na rin sa Sunday habang maulap na papawrin sa araw ng Lunes. Sa Metro Cebu, hanggang buong weekend ay maulap ang papawrin, may mga tsansa ng pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Pero pagdating ng Monday, generally improved weather na ho. At sa Davao, magandang balita para sa ating mga kababayan doon dahil generally good weather doon, liban na lamang sa mga localized thunderstorms. Ang sunrise natin for today is 5:51 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na 5:28 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Magandang umaga ho.